Okay, so let's listen to the word of the Lord sa Luke chapter 1, 46 to 55. Oh, how my soul praises the Lord. How my spirit rejoices in God my Savior. For he took notice of his lowly servant girl, and from now on all generations will call me blessed. For the Mighty One is holy and has done great things for me. He shows mercy from generation to generation to all who fear him. His mighty arm has done tremendous things. He has scattered the proud and the haughty ones. He has brought down princes from their thrones and exalted the humble. He has filled the hungry with good things and sent the rich away with empty hands. He has helped his servant Israel and remembered to be merciful. For he made this promise to our ancestors, to Abraham and his children forever. Lord, may the meditation of our lips, the word that will proceed from our mouth, be pleasing, powerful, and a blessing to all of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, tayo po ay maupo at ating pakinggan ang ating mensahe ngayong umaga. Katulad na naka-display sa ating slide, kapatuloy tayo sa ating topic for the month, tinawag at pinili, called and chosen. At ito ay kinuha natin sa Matthew 22:14. For many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, pero ilan lang ang pinili. At ating pinag-uusapan ngayon, paano ba at ano ang nangyayari sa isang taong tinawag at pinili ng Panginoon. Noong Sunday, pinag-usapan natin ang isang lalaki, ang pangalan ay Zacarias, na ang ibig sabihin ay God remembered again, yung kanyang pangalan. So ang kanyang pangalan sa Hudyo kasi ay sa mga Hebrews, ang bawat pangalan ay mayroong kahulugan at kuminsan ay dahil sa karanasan ng nanay o kaya ay ng tatay, yun ang ibinibigay na pangalan sa tao na pinagkaloob sa anak nila. So Zacarias means God has remembered again. Ano ang natandaan niya? Ang natandaan niya, may pangako ang Diyos para sa lahi ni David ay ipanganak ang siyang magliligtas hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng mga bansa. At ito ay nangyari dahil nga merong mga tao na pinili at tinawag para yung mga kailangan, which is yun nga ipanganak ang tao, na ang Diyos na nagkatawang tao ay matupad. Kasi kailangang maging isa siya sa atin, yun ang plano, sinabi kay Isaiah, 700 years before nangyari ang ating pag-uusapan ngayon. So ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ng isa pang very vital character na ginamit ng Panginoon dahil nga ang ating gusto nating paliwanag at ulit-ulitin na sabihin sa bawat isa sa atin, bawat isang naririto, kahit na wala dito, sa kasalukuyan, sila ipinanganak, mayroong dahilan at mayroong misyon. Mayroong layunin. Hindi ka aksidente. Yun ay inuulit-ulit natin. Bawat isa, ano man ang tingin mo sa iyong sarili, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang iyong profesyon, o whatever, may dahilan kung bakit yon ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. And of course, alam natin, the bottom line sa dulot-dulo is to give glory to God. So ang lahat ng naririto ay naririto dahil sila ay magbibigay ng papuri at kalwalhatian sa Panginoon. So papaano yun nangyayari? Ayan ang ating mga pinag-uusapan sa mga linggo ito at sa mga sunod. So ang ating topic ngayong umaga, facing what seems impossible. Hinaharap yung bagay na parang hindi dapat mangyari o hindi mangyayari, imposible, sabi nila. Noong isang linggo, ang mensahe sa atin, kapag tayo ay nag-aalinlangan, when we doubt, dahil something is too good to be true, di ba? Tayo nakakarinig kumisa ng mga bagay na parang
sobrang ganda naman para maging totoo. Yung nangyari kay Zacarias ay warning sa atin na napakaraming sinabi ang Diyos tungkol sa bawat isa sa atin. They are too good to be true. So ano ang response natin? Ba? Hindi ko alam kung ano yung narinig nyo na tungkol sa iyo. Okay? Na pupwedeng mangyari sa buhay mo. Pero hindi mangyayari yon kapag ang nauna sa atin ay pag-aalinlangan, doubt. Kaya nga, ang aking title sa binahagi ko sa Bacoor ay Doubt is the worst and the most dangerous enemy of the called and chosen. Kapag ikaw ay nang-alinlangan, ito isang kaaway na maari kang matalo. But ito ang isang bagay na pinaalala ko rin sa kanila. Kahit hindi ka naniniwala, kahit ikaw ay nag-aalinlangan, pag ang plano ng Diyos ay narinig mo, yung plano na yon mangyayari. Maniwala ka't hindi, narinig natin yon, di ba? Maniwala ka't hindi. Pag gusto ng Diyos, mangyayari. Walang makakapigil. Si Zacarias, temporarily naging PB, di ba? Hindi makapagsalita. Tapos, hindi niya masabi yung magandang balita. Di ba? Tayo, pag merong magandang karanasan, gusto nating ibalita sa iba. Napakaganda nung karanasan ni Zacarias. Nakausap niya yung anghel. Yung kanyang panalangin ay dininig na. Pero hindi siya naniwala kasi sabi niya hindi pwede. Tanda ko na, tanda ng aking asawa si Elizabeth o sa Hebrew Elisheba. Sabi niya hindi na mangyayari yon. Medyo pangit ang gising ni Gabriel. Nagalit. Dahil sabi niya, di ka naniniwala, hindi ka makakapagsalita simula sa araw na ito. Diba? Of course, hindi naman siya ang nag-curse, yun ang desisyon ng Diyos. Mensahero lang si Gabriel. So, talagang hindi siya nakapagsalita. Imagine nyo, meron siya nakitang anghel, ang ganda ng balita, tapos wala siyang masabi, mostra siya ng mostra, hindi ko alam kung marunong ng sign language na noon naman nakikinig sa kanya. Ang laki ng problema niya actually. Kasi less than 10%, sabi sa statistics, ang marunong bumasa at sumulat sa panahon na yon. Kasi ang nag-aaral lang doon ay yung mga the bright and the best and the brightest na nakakapasa doon sa school ng mga Hudyo, yung Torah. Diba? Pinag-aaralan nila yung Bible, yung Tanakh. Diba? Kapag hindi ka nakakapasa, hindi ka matututong magsulat. So kahit na siya yung nagde-demonstrate, may nangyari sa akin, walang nakakaintindi sa kanya. So he looked silly. Sabi ng aking apo, paboritong word niya, you look silly, lolo. Okay? Because he is telling something but he cannot be heard because he cannot express. So 9 months, at alam na, 5 months nagtago ang kanyang asawa. Ibig sabihin, hindi pa rin siya sigurado. Kasi po pwedeng yung kanyang paglaki ng tiyan ay mayoma. Di ba? Okay, so sinigurado muna na merong pumipintig sa sinapupunan. Ngayon, tutuloy natin, baka mapahaba ako dahil 2 taong pag-uusapan. Pag-usapan natin yung sunod na ganawa ni Gabriel. At ating pagkukumparahin yung 2 karanasan. Diba? So, ang ating pangalan na pag-uusapan, si Mary. Mariam. Okay? Si Mary, ito yung ina ni Jesus. Hindi ina ng Diyos. Okay? So, hindi ina ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ay may ina, hindi siya tunay na Diyos. Kasi He is from the beginning, He has no end where is no beginning. Okay? At ito nga ay punong-puno ng maraming mga, sabi nating, problema sa doktrina na kuminsan ay napakahirap intindihin kung ating pag-aaral lang mabuti. Kasi sabi niya, pinanganak si Maria na immaculate, di ba? Pag December 8, Immaculate Conception. It's not about Jesus, it's about Mary.
Why? Kasi meron siyang doktrina, yung may dogma, yung isang reliyon, na ang kasalanan ay namamana. So pagka inatras ito natin ng inatras, kailangan ang tatay ni Maria at saka nanay niya ay immaculate din. Because hindi magiging immaculate o walang kasalanan o dalisay si Maria kung hindi dalisay ang nanay at tatay. Ang tanong uli, sino ang nanay at tatay ng lolo at lola ni Maria? So walang katapusan. So hindi natin dina-downgrade ang ating paniniwala kay Mary, pero gusto kong makilala natin siya sa tama. Sa tamang pananaw, sa tamang anggulo, because she deserves also our reverence. You have to recognize that without her, hindi rin nagkatawang tao si Jesus. At kung siya mayroong divine power na kung siya i-claim natin, hindi totoong naging tao si Jesus. Diba? Isipin natin mabuti. If Mary is divine, she cannot give birth to a man. Why? Kasi hindi siya tao. Anong anak ng tao? Diba? Tariyan ba kayo? Diba, anak ng tao. Kung si Mary ay hindi tao, hindi totoong nagkatawang tao si Jesus. So, bago ako mapalayon na masyadong gusto ko lang makita na marami tayong naririnig sa Kanya, hindi natin siya ibinababa, itinataas pa nga natin siya, pero hindi siya dapat nating sambahin. Amen? Because iisa lang, sabi sa Isaiah 7:14, the Lord is one. There's no other. Sabi sa 1 Timothy 2:4, there is one mediator between man and God, and this man is Jesus. So, isa pang doktrina narinig natin, he is a co-mediatrix. Ibig sabihin, he is another mediator. So, pag-aralan natin yung kanya istorya. So, sa umagang ito, buksan natin ang ating mga Bible sa first chapter of Luke, verses 26 to 56. Hindi natin babasahin lahat, pero gusto kong, bakit iba yung ating nakasama dito? Sige, pwede na rin. Yun yung last week. So ngayon, gusto kong magsimula uli. Medyo napahaba ang introduction, pero okay pa rin, di ba? Huwag kayo mainip. Which of the following statements do you apply in decision making? To see is to believe, or to believe is to see? Alin sa dalawa ang ginagamit ninyong pamamaraan? Kasi decisions make changes. Tandaan natin yan. Pag ikaw ay nagpasya, yung dating kalagayan ay mababago. So, ang tanong, pagka mabigat ang decision at maraming alternatibo pa, mayroong choices, alin ang ginagamit nyo? Kasi commission, laging ang pipiliin mo siyempre ay yung pinaniniwalaan mong mangyayari. Di ba? So, tingnan natin kung ano ang tamang maging sagot at maging attitude sa bagay na ito. To see is to believe, or to believe is to see. So, habang ating nag-uusap ay ating ilagay sa isip natin. So, simulan natin ang pagbasa sa ating reference verses today. So, verse 26, 27, Luke chapter 1. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Yan ang ating unang tingnan. Diba? Sabi niya, pagkatapos ng 6 na buwan, ibig sabihin, lumabas na si Elizabeth, totoong nagdadalang tao na siya. Kasi 5 months yan ng tagod, the 6th month. Si Elizabeth, gusto ko makita ninyo, itong si Gabriel, masipag. Dahil si Elizabeth nakatira sa Jerusalem. Yun ang mga priest, di ba? Yung Nazareth naman ay isang lugar na nasa, hindi ko matandaan kung,
probably south of Jerusalem. Sa mileage na nakita ko nang pumunta kami doon, it's about 100 miles from Jerusalem to Nazareth. Sabi doon, pumunta si Gabriel sa Nazareth. Of course, alam natin, may pakpak ba ang angel? So, lumipad. Hindi din alam. Ha? So, kasi sabi nga, ang angel, sometimes it looks like a man, katulad ng bumisita kay Abraham, may 3 lalaki na mga anghel. At kaya, kumisan, hindi ko alam kung paano makare-recognize talaga. Kasi sabi sa Hebrews, be hospitable, you might not know that you are entertaining an angel. Diba? Tama ba? Yun ang sabi sa Bible. So, kung hindi natin alam, pero alam ni Mary, sabi niya, so a virgin named Mary. Okay? Virgin. Okay? Ibig sabihin, sabi sa Greek, Parthenos. When it said Parthenos, ibig sabihin he has not had any sexual contact with anyone. That's a virgin. At ang totoo, ang sabi sa history, Mary should be around 14 to 17 years old. Okay? Sino dito yung 14 years old? Parang nasa loob pa, no? Naroon sa Sunday school. So at that time, doon pumunta si Gabriel sa kanya. Kaya lang, sabi dito, siya ay nakatakda ng ikasal sa isang bagay. So gusto kong unang point na gusto ko mabasa natin, makita natin. God called Mary when she was already committed to something and someone. Okay? Kasi ganito ang gusto ko i-describe sa inyo. Paano ba nag-aasawa ang mga Hudyo noon? Sa kanilang pag-aasawa, wala yung love-love. Gusto kita, gusto mo ako, pakasal tayo. Wala yun. Ngayon lang ng modern times na kailangang gusto mo ako, gusto kita, mahal mo ako para makasal tayo. Sa kanilang kultura, si kumpare nagkaanak ng lalaki, ako si kumpare nagkaanak ng babae. Gusto kong ang aming mga pag-aari ay magkasama para lagulo kaming sagana. So, 2 taon pa lang, nakita ko may babae siyang anak, ako lalaki, merong anak, kakasundo na tayo. Yun ang tinatawag nating betrothal. So kapag tayo nagkasundo, silang dalawa ay consider na mag-asawa na. Okay? Sinong gusto ng ganon? Yung mga torpe, syempre, gusto natin yun, di ba? Sabihin si tatay, kaya hanap mo nga ako ng magiging asawa. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero siyempre, gusto pa rin natin yung gusto mo, di ba? Yung crush mo raw, di ba? Yung aking apo ay, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng crush. So, crush daw siya nung si ganon. So, nagre-regalo naman. Medyo galante yung apo dahil hindi naman siya hindi siya bumibili ng re-regalo. Di galante ka pa, di ba? Pero katulad ko na kukuripot, sigurado pagtanda noon kung katulad ko siya, hindi na magre-regalo yun. Alright? So, nung panahon na yun, walang ganun. At, ang higit sa lahat, committed na siya. Bakit umubante? Hindi na pwedeng paghiwalayin unless i-divorce siya ni Joseph. So, wrong timing, di ba? 14 to 17 years old, nakatakda ng ikasal sa isang lalaki, hindi alam kung anong edad, dahil unang namatay, ayon sa kasaysayan, pero hindi na pwede. So, yun yung unang imposible, di ba? Kumisan tayo sa buhay natin, merong papagawa si Lord, di ba, kung kailan busy ka na. May appointment ka na. Meron na akong commitment.
So, hindi pwedeng excuse yung busy ako. Parang itong sinasabi sa atin. May commitment na ako. Pag may kailangang ministeryo, kailangan ituloy natin. At doon sa libro nga na ating pag-uusapan, isa sa topic doon, hindi ko alam kung ito na yun, be interruptible, di ba? Maging handa kang maabala. Pag ang Diyos ang tumatawag, kahit na sino pa ang tumawag, ang challenge, pag intentional disciple maker, uunahin mo yung dinidisciple mo. Okay? So, ito yung tinanong ko rin doon sa kuwan, qualify. So, huwag natin ipagpatuloy yung basta tingnan natin. Sabi ni Mary, committed na ako, ayun ang kanyang reality, yun ang kanyang kalagayan, pero nang tawagin siya ng Diyos, malalaman natin ang kanyang tugon. So, tuloy natin ang pagbasa. Sabi dito sa verse 28, Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." Pakinggan natin mabuti. Sabi niya, sa Tagalog, hindi ko nga alam ba't ginawa ito. Aba, Ginoong Maria, pinupuno ka ng grasya, ang Diyos ay nasa sa iyo. Di ba? Yun yung dinadasal ng iba. Okay? Bakit naging aba at saka bakit Ginoo, hindi ko rin maintindihan. Kaya sabi dito sa 29, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Diba? So, sa halip na matakot, nakatulad ni Zacarias, ang kanya lang reaction, para siyang nagulat, confused, hindi alam ang sasabihin. Okay, so tingnan natin mabuti yun. So, verse 30, "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God." Meron daw pabor na ibibigay sa iyo ang Diyos. Tingnan natin kung ano ang favor. "You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him throne and the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Yun lang ang maganda rito ay yung dulo. Biruin mo, ang magiging anak mo ay magiging hari at ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. Kasi siya nga ay anak din ni King David. Kahit si Joseph ay nasa linya din ni King David. Diba? Pag yun ang pinag-focus mo, ang ganda, pero hindi ka pa ipinanganak yung anak mo, alam mo na, ito'y sisikat, ito'y magkakaroon ng kapangyarihan, ito'y maghahari sa isang malaking bansa. Di ba? Siyempre, pag doon ka nag-concentrate, ang ganda. Di ba? Kasi tayo, pag nakikinig, katulad yan, pinipili lang natin kung ano yung gusto nating marinig. Kaya nga hindi effective yung katulad nito. Kaya nga gusto natin small group. Kasi pagdating ng, sabi nga 10% lang ang nare-retain. 2 Bible study ang aking pinuntahan this week. Tama. Natatawa si Curly. Tama nga. Hindi talaga effective ang preaching. Sa susunod na mga panahon, wala nang preaching. Okay? Kasi kailangan talaga makita natin namimili tayo. Pero sa kaso ni Mary, ang problema niya, sabi diyan, unfavorable. May asawa na ako, batang-bata pa ako, hindi ako marunong maging nanay. Kaya kung hahanapin yung dahilan, napakaraming. Di ba? Ano ang gagawin sa akin pag nalaman? Kasi sa kanila, pag ikaw ay nagkaroon ng, let's say, ibang relasyon na maging dahilan ng pagbubuntis, alam niyo ba kung anong gagawin? I-report ka sa pari, ang decision is kamatayan. By stoning, sabi sa Leviticus, di ba? Kung ikaw ay committed na, meron ka ng asawa na pinili ng tatay mo o ng nanay mo para sa iyo, pag ikaw ay nagtaksil at nagkaroon ka ng ebidensya na nagkaroon ka ng relasyon sa iba, because of your pregnancy or whatever, ikaw ay haharap sa hukuman at ang sentence,
death. Babatuhin ka hanggang mamatay. Yun ang sitwasyon. Ang ganda ng pangako, pero ang kapalit, ang danger, ay nako, napakabigat. Di ba? Sa mga babae, would you want to be offered something too good, but the cost is your life? Di ba? Primo, ang ganda, magiging ang anak mo, magiging hari, maghahari forever, but the cost and what that will be traded is your life. So, least expected, sabi sa ating Luke 1, 28 to 33. So, ang tanong, ano ang sagot ni Mary? Sa verse 34 to 37, basahin natin. Mary asked the angel, but how can this happen? Ikumpara natin kay Zechariah. Magkaiba eh. Sabi niya, how can I be sure that this will happen? Parang magkatunog, pero makita natin, dinagdagan pa niya. Sabi dito, I am an old man. Sabi naman dito ni Mary, I am a virgin, a young lady. Pero alam natin, sabi sagot ni Gabriel sa 35, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. So yun ang sagot sa kanya. Anak ng Diyos ang magiging anak mo. Ang tanong, meron na bang nauna na nangyari? Yung nagkaanak dahil may asawa, kahit matanda na, napakarami na nakalimutan ni Zacarias, di ba? Si Abraham at si pangalan si Sarah, nanganak si Sarah 90 years old. Wala pang may 90 dito, di ba? Pero nanganak. Ang tatay 100 years old. Pero viril pa siya kasi pagkatapos mamatay si Sarah, nabuhay pa siya, at si Keturah ay napakarami pang naging mga anak. Okay? So, hindi na pwede yung babae. So, napakabigat, di ba? Sinong maniniwala na wala namang nang unang nangyari na ang aking dinadala sa sinapupunan ay anak ng Espiritu Santo? Ba, yun ang napakalaking problema ni Mary. Pero may magandang offer. Si Gabriel. Pero ang kanyang sagot ni Mary, sabi dito sa ating binasa, it is a proof of her humility and her surrender to the Lord's will. Come what may, sabi niya. Sabi niya, dito sa ating babasahin, sabi ni Mary sa kanyang sagot, sabi niya, how can this be? Sa bandang huli pa yon. So, tingnan natin. Merong proof na ibibigay. Kilala niya ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Sabi sa verse 36, what more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now on her 6th month. For the word of God will never fail. Yun ang gusto kong tingnan ng pansin. Pag plano ng Diyos, sumunod tayo at hindi mangyari. Sabi ng translation, nothing is impossible with God. Naniniwala tayo doon. So, anong sagot ni Mary? Sa verse 38 to 40, sabi niya, Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. And then the angel left her. So, napakalaking pagkakaiba ng naging, let's say, reaction ni Zacarias at saka kay Mary.
Ang sa kanyang sagot, how can this be? Paano ba ito mangyayari? So, Mary remained a virgin until after Jesus was born. Pero isipin natin, kung ikaw yung si Joseph, sabi ni Mary sa'yo, ang dinadala ko ay galing sa Holy Spirit. Baka mag-asawang sampal ang... ha? Diba, kuya? Matanggap ni Mary. Pero handa siya. Ba? Naisip ko tuloy, tayo, kuminsan, napakasimpleng pinapagawa ni Lord. Pero dahil walang ibang gumagawa, makikisabay na lang tayo para to be safe, to be acceptable. Diba? Si Mary hindi. Kahit hindi siya tatanggapin, pati na ng kanyang katipan o kanyang asawa, because of her humility and her surrender to the Lord's will, gagawin niya ang nararapat. Amen? Kaya ba natin yon? So, sigurista rin siya. Kasi sabi ko noong isang linggo sa Bacoor, pagka merong magandang bagay na inire-refer sa inyo, sinasabi sa inyo, the right attitude and the right action should be investigate and pray. Okay? So, may naikwento nga ako sa kanila na nangyari sa akin Friday or Saturday last week. Smart ang nag-send ng message. Sabi ay, meron akong 6 na gift sa iyo. Pumili ka. Ang gaganda, ang isa ay yung earphone lang. Tapos yung pangalawa na medyo natukso ko ay earphone at saka yung sports watch. Digital. Ano? Hindi sinabi kong ano. Basta kung Apple man yan o Huawei, wala. So ang gagawin mo lang ay ibigay sa akin yung bayaran ang 90 pesos. Sabi ko, napakaliit naman. So, natukso ako. So, kinuha ko yung aking credit card. 90 pesos lang. Ha? Ang ganda di ba? Wala man nakakaakit na pangit, di ba? Ang ganda ng offer. So, sinubmit ko yung details doon sa unang card. Reject. Ayaw talagang gigil na gigil. Dahil malapit nang masira yung sports watch ko. So, kinuha ko pa yung isa. Ang requirement, meron dumating na PIN. Doon sa una, walang PIN, basta ayaw tanggapin. Yung pangalawa, wala pa ring PIN kasi doon sa isang cellphone nagpunta. Kaya lang, doon sa pangalawang cellphone, nakasulat na kung kano ka lang babayaran ko. 276,740. Tuwan-tuwa ako kasi hindi natuloy. Kung natuloy, patay tayo. Saan ko kukuhanin yun? Siyempre, itatago ko sa misis ko yun. Mabubugbog ako. Diba? So, meron talagang mangyayari na magandang bagay. No, na-emphasize ko, hindi dapat lang na is pagbabaliwala, but be smart, investigate. Ito yung ginawa ni Mary. Di ba? Pagkatapos niya na marinig, pumunta siya sa i-verify yung dapat na mangyari. Totoo ba na si Elizabeth ay buntis? Take note, sabi ko sa inyo, mga 100 miles ang pagitan ng dalawa. But she was willing. Hindi sinabing sumama si Joseph. Di ba? Wala sa istorya, hindi natin alam. Tumakas siya siguro. Kaya nga ito, napakagulo di ba? Kung tumakas siya, tapos nag-stay siya doon ng 3 months, nakikita sila ni Joseph, ang kanya balita, Joseph! May dagdadalang tao na ako.
Ikaw si Joseph, anong gagawin mo? Ano nangyari? Wala ka dito, nandoon ka. Hindi akin yan. That's exactly what Joseph planned. Pero siya ay mabait na tao. Sa Matthew, sabi niya, secretly di-divorce niya. Pero pinangunahan siya ni Gabriel. Pumunta na naman kay Gabriel. Kaya ito ang gusto ko makita natin. Pag may plano ang Diyos, gagawa siya ng paraan. Gagamit siya ng iba. Pero hindi ikaw. Ngayon, ang gagamitin na niya, tao, hindi na angel. Si Gabriel ay hindi pa nag-retire, babalik siya sa darating na panahon. Pero yung pinapagawa sa atin, ibigay ang mabuting balita sa iba, sa atin na yun. Kaya anong gagawin? Pag nagdududa, pumunta ka sa mga kapatid mo. Kaya nga merong tayong pinag-aaralan na relationship. Pag merong sinasabi, hindi mo maintindihan, punta ka. At huwag namang pastor lagi. Di ba? Kaya nagkakasakit nga si Pastor Arnold, ay pinukulit niya masyado eh. Ang higit na karapat-dapat na ating gamitin ay ito. Kaya ito ibinigay sa atin. Amen? Pag hindi mo pa rin maintindihan, that's the time to consult with a friend, a brother, but investigate. Kasi baka totoo, sayang naman. Kasi pag binless ka ni Lord, di ba? Generous ka naman, di ba? Marami ka ring mabebless. Pero wag tayong papatol ng pabigla-bigla. Investigate. And of course, pray. At ito nga yung prayer na nangyari dito. Sabi, meron na tayong 5 minutes na lang. So, sabi dito, na-confirm na totoong buntis, sabi sa 2013, and a few days later, Mary hurried to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. At the sound of Mary's greeting, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Di ba? So, hindi pa sila nagkakausap, marinig lang ang boses ni Mary, yung bata, na si John the Baptist, na sa napupunan ni Elizabeth, ay tumalon. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. Di ba? Alam natin na may anak na si Mrs., merong tao sa kanyang sinapupunan dahil gumagalaw-galaw. Di ba? Kuya Dex, di ba? Hindi, yung tagto, mayoma, hindi gumagalaw yun. Tama ba? Okay, dito nakita natin. So sabi dito, Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me? Sabi niya, ang aking Panginoon, when I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy. You are blessed because you believe that the Lord will do what He said. Okay? So you want to be blessed? Just like Mary, believe what He tells you. And this is the complete reference sa bagay na yan. So, ang sumunod will give us an idea on who Mary is. Kahit si Mary ay between 14 and 17 years old, siya ay lumaki sa parang sa Sunday school or sa synagogue. Dahil yung lahat na sinabi niya, tawag dito, sabi ay Song of Praise. At sabi sa Latin, ito ay the Magnificat. Okay? Ay mga scriptural words na sinabi, alam niya, diba sabi niya kung from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, si Mary, noong siya'y matuwa dahil na-affirm, sinabi ng angel, buntis si Elizabeth, totoo. So kung buntis si Elizabeth, ibig sabihin, magbubuntis din ako. Diba? Tama? Yun ang rational, diba? So, hindi natin alam kung doon panahon na yon ay nagdadalang tao na siya. Pero she verified, and dito ang mga sinabi, ito yung sinabi ni Hannah, ni King David, sa 1 Samuel, all the rests are from the scripture. Kaya ganun din tayo. Pag nagpe-pray, napakaganda ang prayer na scriptural. Diba?
Kaya napakaganda na ang sinasabi mo kay Lord ay yung sinabi na niya sa'yo. Kaya nga sabi, if you claim His promises and you know His promises, your prayer will be effective. Amen? Kasi hindi ka magbabiolate ng will niya eh. Sabi mo, Lord, ito ang gagawin mo, gagawin ko, magmo, so I'm reminding you. Diba? Sabi sa pangalan ni Zacarias, and the Lord remembered. So anong ibig ko sabihin? Sometimes that you need to remind the Lord. Every morning, ako'y anak mo. I love you. Pwede ba, Lord? Yung pangako mo na ganito, bigay mo sa akin. Ang sarap isipin, di ba? Sarap pag-usapan. So, from the story, gusto ko makikita natin ang dalawang bagay lamang. One, God is in control in every kind of circumstances we might face as we obey Him. Tanda natin, in control as we obey. If what we are doing is not according to His will, God does not lose His control, but we might be in danger. We might suffer. Amen? So, hindi siya Diyos ng recklessness. Pangako ng Diyos, ako iingatan niya lagi. Kaya, dahil ako ay nagtatrabaho sa Lala Move at saka sa Move, kahit anong bilis ko, sigurado safe ako. Tama ba, Kuya Jet? Ha? Kahit stoplight, save ako ni Lord. As we obey Him, and sabi sa Romans chapter 13, we must obey the Lord in all situations. Okay, so, ngayong araw na ito, gusto ko rin natin na faith is a decision, not an emotion. It's a decision. It's a difficult decision na ginawa ni Mary. So, bago tayo magtapos, naalala ko, naniwala ako na si Mary ay tinrain ng kanyang mga magulang to honor the Lord, to love the Lord, to know His power. So, nakatuwaan ko at nagusto kong ang mga bata ngayon na ating sinasanay, makita natin. We are teaching them to love the Lord. Kaya tatawagin ko ang mga bata as a song na dapat nating tandaan, na dapat nating mahalin ng Diyos kahit parang imposible yung kanyang pangako. Tatawagin natin ang Sunday School kids to share a message and a prayer for all of us. Alam ko mahal natin ang Diyos kasi sa pagtatapos nga, God, what impossible things and events becomes possible or become possible as we trust and obey the Lord. To believe is to see. And we will not obey the Lord out of pressure. We will obey the Lord because He loves us and we love Him. So, pakinggan natin ang awit ng mga bata bago tayo manalangin at ating ibigay ang reflection para sa araw na to. So, kids, come here, come forward. Okay, pakibuhat mo yan. Pakitabi. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.
I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. I want to know you, Lord. I'm young, God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Baka natin ang mga bata. Naniniwala ako na si Mary, pagamat hindi sila required, dahil ang required ay mga lalaki, ay always exposed sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Yung kanyang awit sa Luke 46 to 56, 1:46 to 56 is an evidence. Kaya siya, kahit na imposible ang mga bagay na sinasabi sa kanya at ikakapahamak niya kung susunod siya, because she loves the Lord more than she loves herself. So, tanongin natin ang sa ating sarili. I want you to reflect. Pakiabante na isa. In what area of your life do you need to believe that nothing is impossible with God? What prevents you from believing this? Kuminsan, ang talagang humahad lang sa atin dahil hindi natin siya kilala. Ito siya sinusubukan. Kasi ayaw natin. Sabi niya, ay malagay ako sa alanganin. Sa maraming pagkakataon, di ba? Sa pagbibigay na lang, bakit kung minsan ay hindi natin maibigay? Kasi makakapusin ako. Pag na-invite tayo na to do something for the Lord, hindi ako qualified. Hindi ko pa kaya yan. Maaring totoo. Pero kailan tayo magsisimula? Yun ang tanong, di ba? Kailan tayo magsisimula? Kasi pag hindi natin sinubukan, hindi tayo masasanay. Hindi tayo nasasanay, hindi natin magagawa. Si Mary tinahiya lahat. Kinalimutan ang kanyang karangalan. Idilagay ang kanyang buhay sa panganib.
Ngayon, ang tawag natin sa Kanya, blessed. Pinagpala. Found favor. Sabi nga, ang mga binibiyaya ng Diyos, kung minsan nakabalot sa problema. Hindi mo malalaman na totoo ang pangako ng Diyos kung hindi ka niya ilalagay sa isang lugar na mako-corner ka na parang wala kang pag-asa. Kaya nga tayo nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. We rejoice in our trouble. Sabi sa James chapter 1, di ba? Huwag nating kalilimutan na ang mga problema sa mundo, problema sa ating buhay, ay paraan ng Diyos para tayo tumatag, para tayo maging matibay. At higit sa lahat, di ba, kaya tayo natutuwa ngayon, kung hindi sumunod si Mary, nasaan na kaya tayo ngayon? So, ang small act na pwede natin gawin para sa Panginoon, magtiwala at sumunod, tayo ay tumayong lahat. Mapalad kami, Panginoon, dahil meron kaming batayan na mga ginawa mo na kay Zacarias, kay Mary, na yung kanilang buhay ay ganap na nagbago, Panginoon. Nasulat ito ni Dr. Lucas para kami na kumisay nag-aalinlangan magkaroon ng batayan that you indeed never fail. Lahat ng iyong pangako ay totoo. 700 years before, nangako na ikaw, di pa pinanganak ang mga lalaki at babaeng nabanggit, pero natupad sa takdang panahon. May mga pangarap kami na maaring hindi namin makita para sa aming pamilya. Subalit katulad ng aming nasaksihan sa mga maliliit na bata, pinagkakatiwala namin sila sa inyo, Panginoon. Yung hindi namin nagagawa at hindi pa namin nagawa ngayon ay magagawa at mangyayari sa pamamagitan nila. Lord, huwag nawa kaming mapagod para magpatuloy na sanayin ang aming mga anak. Anyayahan ang mga tao na wala pa sa iyo para kung anong meron kaming kagalakan sa puso at tugon sa maraming problema ay maging ganon din ang tugon nila, Panginoon. Wala imposible sa inyo. So ngayong araw na ito muli sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo na in-emphasize ng anghel kay Mary, Lord, kumilos ka sa puso namin. Empower us by the Holy Spirit. We seek your healing. So that, Lord, we will have no excuse para gawin ang bahagi namin sa iyong katawan. We seek your provision, Lord. Na napakasagana, turuan mo kaming maging matapat sa pag-handle ng mga provisions and resources, Lord. Hindi malalaman ng iba ang kapangyarihan mo kung hindi makikita sa amin. Kaya Lord, pakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Change us, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.